sorrows and hardships sa buhay natin as a believer of Christ, but our tendency sometimes is, humanly speaking, tayo po ay nakatingin lamang sa mga tao upang paano sila makakatulong sa buhay natin. No? So, yun yung ating tendency. Sa tao tayo naghahanap ng kasagutan, sa tao tayo naghahanap ng tulong, sa tao tayo naghahanap ng pag-asa. So, that is our tendency. Lalo na po kapag nakakaranas tayo ng mga difficulty, hardships, and trials sa buhay po natin. I would like to encourage you in this message sapagkat ang Diyos mismo ang gumawa ng kaparaanan upang directly makalapit tayo sa Kanya at matugunan ang ating pangangailangan. Because God knows our needs at ang nais niya, yun po ay magkaroon ng katugunan. Now, ang ating pong verse na binasa po kanina, that is also our key verse this morning, Hebrews chapter 4 and verse 12 to 16. Maganda po basahin po muna natin muli. Babasahin ko po and try to understand ano po ang sinasabi po sa salita ng Panginoon. Hebrews chapter 4 verse 12 to 16. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even unto the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things, lahat daw po ng bagay, are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. So wala tayong may tatago sa ating Panginoon. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Ang high priest natin na nauunawaan niya lahat ng ating mga kahinaan, lahat ng ating mga pinagdadaanan, but was in all points tempted like as we are, sapagkat ang Panginoon Kristo mismo, naranasan po niya kung paano mabuhay bilang isang tao. So He understood each and every one of us. Ngunit ang sabi po dito, yet without sin. And the encouragement to each one of us, to the believers of the Lord, let us therefore come boldly, lumapit tayo ng buong confidence unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace, upang tayo makasumpong ng habag at biyaya, ang sabi po dyan, to help na makakatulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Again, ang Diyos, alam niya ang iyong pangangailangan. He really knows what you need, at ang nais niya, yun ay magkaroon ng katugunan. So ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay, hindi natin kailangan yung harapin mag-isa, sapagkat andyan ang Panginoon para tumulong sa atin. Andyan ang Panginoon para sumama sa atin. One of His unconditional promise is, I will never leave thee nor forsake thee. Yun po ay nakatungtong sa kanyang biyaya, nakatungtong sa kanyang katapatan sa buhay ng bawat isa po sa atin. So regardless of our mistakes, regardless of who we are, if we are a child of God, God promised to us unconditionally that He never leave us nor forsake us sa ating pong buhay. So saan tayo pupunta pag tayo po ay may pangangailangan, or ano yung una natin pupuntahan? Bago po natin sagutin iyan, kung tayo po muna ay magre-reflect sa ating sarili, sa panahon na ako ay may pangangailangan, physically, financially, emotionally, or spiritually, saan ako unang pumupunta? Or ano yung una kong ginagawa? Well, sa atin po, maaaring iba-iba po ang ating kasagutan. But if we will look to the Bible, ano po ba ang dapat nating unang puntahan or saan tayo unang pupunta? Of course, it is in the Word of God. It is in God's Word, sa salita ng Panginoon. So sa panahon na tayo ay may pangangailangan, the first thing to do is to open our Bible, to listen to the Word of God, to read our Bible, to understand kung ano po ang sinasabi ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos natin, He is also a personal God. Ang pakikipag-usap ng Diyos ay hindi lamang po para sa mga piniling iilan. Ang pakikipag-usap ng Diyos is to every single one of us. Lahat po yan sa atin na anak ng Diyos. Gusto tayong kausapin ng Panginoon. May gustong sabihin ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Kasi sometimes, ang tinig ng Diyos, minsan nakikita natin na para lang sa pastor yon, para lang sa mga gifted yon. Hindi po.
sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng anak ng Diyos, every single one of us, gusto tayong kausapin ng ating Panginoon. So when you have a need, where do you go first? To the Word of God. Because the Word of God in Hebrews 4:12, ang sabi po dyan, for the Word of God is quick. The word quick, it means alive. Ang salita ng Diyos ay buhay. Amen? So buhay ang salita ng ating Panginoon. Ito po ang tunay na mangungusap sa atin at magsasabi sa atin kung ano talaga ang ating pong pangangailangan. And in verse 12, makikita rin po natin dyan, ipinapakita sa atin na alam ng Diyos ang ating nararamdaman. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. God knows what we feel. And God knows our needs. Meron po mga ngaral po na nagsasabi na hindi daw mahalaga yung pakiramdam, kundi yung isip lang. Of course, mahalaga yung isip. But at the same time, mahalaga din po yung ating nararamdaman because God is the one na nagbigay sa atin ng feelings. Ang Diyos din po ang nagbigay sa atin ng emotions. Hindi niya tayo nilikhang robot. Hindi niya tayo nilikhang just a matter. Tayo po nilikha niya according to His image, according to His likeness, na merong free will, na merong sense of responsibility, at meron po tayong feelings, meron tayong emotions. And God Himself, in the person of the Lord Jesus Christ, siya po ang nakakaalam ng ating pong nararamdaman. Siya po ang nakakaalam ng tunay po nating pangangailangan. Higit sa kahit kanino, higit sa kahit sinong tao, ang Diyos, alam niya ang malalim nating nararamdaman at ang ating pong mga pangangailangan. To be honest with you mga kapatid, sa usapin ng kahit po bisyo, bibihira niyo po ako marinig na mag-preach patungkol sa bisyo. You know what? Sapagkat kung titingnan po talaga natin, kahit po sa usapin ng bisyo, ang most of the time, na pinanggagalingan or cause ng bisyo po is stress. Yung feeling na tayo po'y nababalisa, feeling na tayo po'y nangangamba, or sometimes, feeling na tayo po'y natatakot. So, it talks about our, sometimes, emotions. So, ano po yung pinipreach ko? Peace of God. Kapayapaan ng Diyos because yun yung tunay na magbibigay sa atin ng pagbabago. If we understand the peace of God, if we believe in the peace of God, if we embrace the peace of God sa buhay po natin, then magkakaroon po ng pagbabago ang sa atin pong buhay. So yan po ang napakahalagang makita po natin. Kaya dito po sa preaching natin mga kapatid, ang tagal ko na pong niresolve ito. Just to be honest lang po sa inyo, to be kahit pa paano maging personal ang mensaheng ito, tagal ko na pong niresolve sa aking sarili na never na akong magpipreach na may galing sa puso ko. Never akong magpipreach na kaya ko yung ipipreach kasi may galit ako sa isang tao or may galit ako sa ilang tao. Ang laging resolution ko every time I preach, ano ang mensahe ng Panginoon, ano ang salita ng Diyos, ano yung mensahe ng Diyos na nais niyang ipangaral, sabihin sa bawat isa po sa atin, at yun yung aking sasabihin, yun yung aking ituturo sapagkat yun ang siyang tunay nakakaalam kung ano yung malalim nating pakiramdam at kung ano yung talagang pangangailangan po natin. And the Word of God can provide solution to whatever problems na ating pong nararanasan. God's Word as well is sufficient to answer life's questions sapagkat ang salita ng Diyos is our instruction manual. Mas magiging madali ang ating buhay sa buhay na ito kung titingin tayo lagi sa salita ng Panginoon, kung makikinig tayo lagi ng salita ng Diyos. Mahirap pong mabuhay sa mundong ito na puno ng kadiliman, ng walang liwanag, na walang lampara. Kaya ang sabi po ng Psalms 119, 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mahihirapan tayong ma-determine kung ano po yung guidance, yung leading, yung plano ng Panginoon sa buhay natin without the Word of God. So, in every question, ano man ang katanungan natin sa ating pong buhay, mga kapatid, whatever it is, ang salita ng Diyos ang makapagbibigay po sa atin ng kasagutan. So, when you have a need, where do you go first? God's Word. And in times of need, sa panahon ng pangangailangan, ano po yung dapat nating ma-realize? Sa panahon ng pangangailangan, Jesus is the one to whom we should go for reassurance. Si Jesus ang dapat po nating puntahan. Kaya nga, sabi rin po ng Hebrews 12:2, let us fix our eyes upon Jesus. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith.
Sa Kanya po tayo dapat tumingin dahil sa ating Panginoon Jesus, naging posible po na all of us ay directly makalapit po tayo sa ating Diyos at makahingi tayo ng kasagutan sa ating mga katanungan at katugunan sa ating po mga pangangailangan. And in times of need, we can trust God that He knows us completely. In verse 13 and 15, pwede natin pagkatiwalaan ng Diyos na kilalang-kilala niya tayo. Alam na alam niya. Wala nga po, ang sabi nga po dun sa talatang binasa natin kanina, kung napansin po ninyo, kung na-notice po ninyo, wala pong bagay na nakatago sa Panginoon. Lahat tayo ay hubad sa harapan ng Diyos. Every one of us, every single of us, one of us, alam ng Diyos yung pinakaibuturan ng ating puso. Kilala tayo ng Panginoon. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. So pwede natin siyang pagkatiwalaan, pwede natin siyang panghawakan, pwede nating sundan at magpasakop sa kanyang pong plano sa ating pong mga buhay. May mga times na yung sinasabi ng Diyos sa atin, hindi natin gusto. May mga times na yung kalooban ng Diyos sa atin, hindi yun yung kalooban natin. May mga times na yung plano ng Diyos sa ating buhay, hindi yun yung pansarili nating plano. May mga times na yung timing ng Diyos sa ating buhay, hindi yun yung gusto nating timing. But we can trust God na siya ay matalinong Diyos, siya ay makapangyarihang Diyos. And He loved us, He cared for us enough, at alam po niya kung paano niya tutugunan anuman po ang ating pangangailangan. Just trust Him. Pagkatiwalaan lang po natin siya sa buhay natin. Do you trust God, kapatid? Amen. Do you trust God more than anything, more than anyone? Na kung may sinabi ang salita niya, kung may pangunguna ang salita niya, yun ang iyong sinusunod at ipinagkakatiwala mo na sa Kanya, whatever the consequences of your decision, dahil alam mo na yung pagsunod sa Diyos ay mas mabigat yun kaysa sa anumang mararanasan mong konsekwensya sa buhay na ito. So what is important to us is to trust God, obey God completely sa ating buhay because He knows our needs. And then, we can take comfort because God understands the reasons for all our actions. Alam ng Panginoon ang dahilan sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nga po, to be honest with you, mga kapatid, may mga times, may mga kapatid natin sa Panginoon, may mga decision tayo, may mga ginagawa tayo, na kung ako po ang titingin minsan, hindi ko maintindihan kung bakit natin ginagawa, ano ang reason natin for that certain actions, pero ang Diyos natin, alam po niya ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. So, kaya nga sabi po ni Apostle Paul, hindi tayo nandito para maghatol sa isa't isa. Dahil mahihirapan ho tayo mga kapatid, hatulan ng isa't isa. Lalo na po kung nakikita natin yung kapatid natin sa Panginoon ay sumusunod lamang po sa kalooban ng Diyos. So, napakahalaga na atin pong ma-realize na tayo po ay magkaroon ng comfort because God understands the reasons for all our actions. Tingnan nga po natin ang Psalms 139 verses 1 to 4. Psalms 139 verses 1 to 4. And gusto ko pong i-meditate natin ito sandali ang mga talata pong ito. Ang sabi po dyan ng psalmist, O Lord, Thou hast searched me and know me. Kaya din po ba nating sabihin yan, Panginoon, kilala mo ako. Sinisiyasat mo ako, Panginoon. Thou knowest my down sitting and mine uprising. Alam mo yung aking pag-upo. Alam mo yung aking pagbangon. Thou understandest my thought afar off. Kahit yung mga isip natin na ang lalayo, kahit ang layo ng ating tinitingin, tinatanaw, ang labo ng ating kaisipan, nauunawaan po yan ng ating Panginoon. Alam yan ng ating Panginoon. And then, Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. For there is not a word in my tongue, but, O Lord, Thou knowest it all together. Lahat sa buhay natin, lahat ng actions natin, alam ng Panginoon ang dahilan kung bakit po natin yung ginagawa. So alam ng Panginoon kung bakit mo ginagawang isang bagay. Alam ng Diyos ang reason. Kaya nga po may mga preaching tayo at doon nire-reveal ng Panginoon ang dahilan kung bakit mo yung ginagawa. At inire-reveal din ng Panginoon ang kasagutan doon sa iyong pangangailangan, sa iyong katanungan, sa iyong pinagdadaanan. Whatever it is, kapatid. Amen? Alam ng Panginoon minsan kung bakit desperate tayong magkaroon ng katugunan sa ating pangangailangan. Alam ng Panginoon yan. Alam ng Panginoon kung bakit minsan ganito yung nagiging paraan ng ating pagpapasya. Alam ng Panginoon yan. Alam din ng Panginoon kung bakit may mga sitwasyon, ganito ang ating nararamdaman, ganito ang ating iniisip. Wala tayong kahit anong bagay sa buhay na ito ang pwedeng maitago sa Panginoon or hindi alam ng ating Panginoon. In fact, alam nga po ng Panginoon ang ating pangangailangan bago pa natin sabihin sa Kanya.
Hindi mo pa nagsasabi sa Panginoon, alam na ng Panginoon ang iyong pangangailangan in Matthew chapter 6 verse number 8. Amen? So in times of need, napakahalaga magkaroon tayo ng comfort because God understands the reasons of all our actions. And then, Jesus making intercession to the Father in us in an eternal expression of love. Praise God! Dahil sa Ama nating nasa langit, we cannot come to Him, but because of the Lord Jesus Christ, naging posible na directly makalapit tayo sa Ama, makalapit tayo sa Diyos dahil merong Jesus na siyang namamagitan para sa bawat isa po sa atin. In Hebrews chapter 4 verse 14, makikita natin na si Jesus ang ating great high priest because napakalagang maintindihan yan dahil sa Old Testament, yung mga believers before, para sila ay makalapit sa makapag-offer sa Diyos, ay pinapadaan po nila yung sacerdote at yung sacerdote po ang siyang mag-aalay ng kanila pong offering sa Diyos. But in our time today, in the life of the believers, sa panahon ng biyaya ng Diyos, we can come to God directly anytime, any moment, any situation, any difficulties sa lahat sa ating buhay because we have the Lord Jesus Christ in our heart and He is our great high priest and pwede na tayong lumapit sa Diyos directly mga kapatid dahil si Jesus ang siyang namamagitan po sa atin sa Ama. In Romans 8:26, ano pong ginagawa ng Panginoon? He intercedes us before God. Siya ang namamagitan sa atin. Kumbaga, kung tayo na kasi hindi natin kaya, hindi tayo karapat-dapat sa posisyon na tayo po yung makakalapit sa Diyos. But because of the Lord Jesus Christ, pwede na tayong lumapit sa Diyos dahil siya ang namamagitan sa bawat isa po sa atin. And the Lord Jesus Christ Himself also sits at the Father's right hand. Yun po ay lugar na kung saan supreme power and authority. Ang Panginoon Kristo, meron siyang power, meron siyang authority na kung ano ang ating pangangailangan at naiintindihan tayo ng Panginoon, yun ay kanyang sasabihin sa Ama at yung Amang nasa langit ang siyang magtutugon sa ating pong pangangailangan. Kaya gusto ko rin pong ma-realize ninyo yung gawa ng Trinity sa usapin ng prayer, sa usapin ng pangangailangan po natin. Pag tayo po ay nagpe-pray in accordance to the Holy Spirit, ang Holy Spirit po ang gagabay sa atin dun sa kalooban ng Diyos. And once we are praying the will of God, ang Panginoon Kristo po na nakaupo sa kanang trono ng Ama, ang siyang namamagitan po sa atin, at ang Panginoon Kristo ang magsasabi ng ating mga panalangin, at ang Ama nating nasa langit, whatever we need, na kalooban ng Diyos sa ating buhay, ay ipoprovide sa atin. Itutugon sa ating pong mga pangangailangan. So we have the Lord Jesus Christ as our greatest high priest. He offered the perfect sacrifice for sinners. In-offer po niya ang perfectong sakripisyo sa ating mga kasalanan. Kumbaga, kahit ako po, hindi ko kayang mamatay para kahit kanino po sa inyo. Why? Sapagkat guilty rin naman ako eh. Makasalanan din naman po ako eh. Kahit mamatay pa ako sa krus, at sasabihin ko, babayaran ko yung kasalanan ng aking asawa, kasalanan ng aking anak, hindi po yung tatanggapin ng Diyos. Sapagkat makasalanan din ako eh. Guilty rin po ako sa harapan ng Panginoon. But the Lord Jesus Christ, kung siya po'y naparito sa lupa, siya po'y pinanganak na walang likas ng kasalanan, at makikita po natin na buhay po siya ng perfecto, walang kasalanan. At doon nga po sa talatang binasa natin, tempted like as we are. Tinukso siya kagaya natin, so alam niya lahat ng mga temptation natin, alam niya lahat ng mga weaknesses po natin. Pero ang sabi po ng Bible, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Ngunit siya ay hindi po nagkasala sa isip, sa puso, sa espiritu, sa gawa. Hindi nagkasala ang Panginoong Jesucristo. So, Jesus is the perfect offering, the perfect sacrifice para magtubos, magbayad ng ating mga kasalanan. Kaya nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo as our personal Lord and Savior, si Jesus na po ang namamagitan sa atin at si Jesus na po ang dahilan upang tayo makalapit sa Diyos. Sabi nga po sa John 14:6, ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by Him. At sinabi rin po sa Timothy, He is the mediator between God and man. Amen? So He offered the perfect sacrifice for sinners. He gave His blood which make it possible for sinful humanity to approach the Holy God. How can we approach the Holy God? Kung tayo po'y magre-reflect sa ating sarili, paano ko haharapin ang isang banal na Diyos? Na ako'y isang tao na nagkakamali, na ako'y isang tao na nagkakasala, na ako'y isang tao na sumasablay, na ako'y isang tao na may mga bagay na sa buhay ko na kung bubuksan ng Diyos,
ang aking puso, bubuksan ng Diyos ang aking kaisipan. Marami siyang makikita sa aking buhay na karumihan. Marami siyang makikita sa aking buhay na hindi ka nais-nais at hindi ka tanggap-tanggap sa Kanya. So, kung tayo ay magiging honest sa ating sarili, mga kapatid, paano tayo lalapit sa isang banal na Diyos? Paano po? Meron po ba tayo may bibigay na sagot kung titingnan lang po natin yung ating sarili? I am guarantee you, mga kapatid, wala tayong may bibigay na kahit anong dahilan na magiging karapat-dapat sa Diyos para makalapit tayo sa Kanya na siya ay banal na Diyos. Only, tangi lamang po yan sa ating Panginoon Kristo. Na ang ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, nagtigis ng banal na dugo, binayaran niya lahat ng kasalanan po natin at nung tumanggap, sumampalataya tayo sa Kanya, ang Diyos ay banal and it is now possible for us na lumapit sa Diyos na banal directly. Anuman ang ating pangangailangan. Praise God, we have the Lord Jesus Christ. Kaya hindi pa pwedeng sabihin ng tao, naniniwala ako sa Diyos, may pagkakilala ako sa Diyos, pero hindi ko kilala sa Jesus. Hindi ko tinatanggap sa Jesus. Hindi ako sumasampalataya kay Jesus. Maraming tao naniniwala kay Jesus pero hindi sila dumarating dun sa punto na tinatanggap nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. I tell you mga kapatid, you cannot come to God, hindi ka pwedeng makalapit sa Diyos dahil siya ay banal kung wala ang Panginoong Jesucristo. Kung hindi dahil sa ating Panginoong Jesucristo. If we really want to know more about God, we need to understand who Jesus is, mga kapatid, sa ating buhay. And the Lord Jesus, as our great high priest, He sympathizes with us. Nauunawaan niya tayo. Alam niya yung ating mga pinagdadaanan. Alam niya yung ating mga sorrow. Alam niya lahat ng ating mga sitwasyon sa ating buhay. Sabi nga po sa verse 15, tingnan po natin in Hebrews chapter 4, verse 15. And sabi po dyan, for we have not an high priest, which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Binabasa ko po ito kagabi. At iniisip ko kung bakit ginamit nung writer yung grammar na for we have not an high priest. Kumbaga, pwede niya namang sabihin na for we have an high priest. Meron tayong high priest na nakakaalam ng ating mga weaknesses, ng ating mga infirmities. Pero ang sabi diyan, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Because I know, kung tayo po yung magpapakatotoo, alam naman po natin na may mga weaknesses tayo, may mga infirmities tayo, at pakiramdam natin minsan na walang tao na siyang nakikipagsimpatya sa atin. Walang tao na siya nakakaalam po ng ating pinagdadaanan. But the Lord Jesus Christ, ang sabi po ng Bible, we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Ang high priest po natin, alam niya ang lahat ng ating pong mga kahinaan. Alam niya lahat ng ating pong nararamdaman. Alam ng Panginoon pag nababalisa tayo. Alam ng Panginoon pag napapagod tayo. Alam ng Panginoon pag may pinagdadaanan tayo. Alam ng Panginoon pag may mga trials tayo. Alam ng Panginoon pag may mga temptations tayo. Alam ng Panginoon. And He sympathizes with us. Nakikisimpatya po siya sa buhay natin. God knows how you think. Alam ng Diyos po yan kung ano pong ating iniisip. Kung bakit tayo nade-depress minsan. Bakit tayo irritable minsan? Kung bakit tayo frustrated minsan? Alam din po ng Diyos kung bakit tayo natatakot. Alam din po ng Diyos kung bakit pakiramdam natin minsan nag-iisa tayo. Alam ng Panginoon niya. That's why, kung makikita po natin ang isang sa karakter ng Diyos, sabi po ni Apostle Paul, our God is the God of all comfort. Because that is the nature of God, to comfort us. In fact, nung umakyat si Jesus sa langit, He sent the Holy Spirit, which is the comforter, ng bawat mga mananampalataya ang nagbibigay aliw sa bawat isa po sa atin. Because alam ng Panginoon ang marami nating pagdadaanan sa buhay na ito bilang isang Kristiyano. Alam ng Panginoon na pwedeng makaranas tayo ng karamdaman, ng kasakitan, ng mga trials, ng mga persecution, ng mga pains and heartaches sa ating buhay bilang isang mananampalataya. So our God in heaven, ipinakita po sa atin na siya ay Diyos na ang nature niya, i-comfort po ang bawat isa po sa atin. So He knows how you think and He knows the solution. Alam din po niya ang solusyon sa lahat ng ating mga problema. So ano pong gagawin natin? Ibigay natin ang lahat ng pangangailangan natin sa Diyos. Ang sabi po sa verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So ano po yung dapat natin gagawin? In verse 16, we should draw near. Lumapit tayo sa Diyos. Huwag tayong matakot
lumapit sa Diyos. Huwag tayong mahiyang lumapit sa Diyos. Of course, humanly speaking, may mga sitwasyon na kapag tayo nagkakasala, na kapag tayo nagkakamali, na kapag tayo sumasablay, ang nagiging bunga na ito sa atin, nagigilty tayo. Ang nagiging bunga na ito sa atin, nahihiya tayo. Ang nagiging bunga na ito sa atin, natatakot tayo. Sometimes, pag nagising tayo na alam natin, nakahapon tayo nagkasala, na tayo nagkamali at hindi natin hinihingi ng tawad sa Panginoon, magigising tayo na mahihiya tayo, matatakot tayo, mangangamba tayo. Pero ang sabi ng Panginoon sa Kristo, alam niya lahat ng kahinaan natin, alam niya lahat ng pinagdadaanan natin, alam niya lahat ng feelings natin, alam niya lahat ng reason sa lahat ng ating ginagawa. At ini-encourage tayo ng salita ng Panginoon. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Lumapit tayo sa Diyos. Mag-approach tayo sa Panginoon because I tell you, ang gustong-gusto ng Diablo, pag ikaw ay nagkasala, ang ibubulong niya sa iyo. Remember, lagi ko po sinasabi ito, ang Satan, ang isa sa katangian niya, he is the accuser of the brethren. Siya po ay taga-akusan ng mga mananampalataya. So ang isa sa ginagawa ng kaaway, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay nagkamali, pag ikaw ay sumablay, ang ibubulong niya sa iyo, nagkasala ka na naman. Nagkamali ka na naman. Sumablay ka na naman. Nalapit ka pa rin ba sa Diyos? Baba, minsan naririnig po natin yan. But that is straight from the hell. That is straight from the devil. Yan po ay galing sa Diablo because the devil is the accuser of the brethren. Dahil ang goal niya, ang goal ng Diablo, mga kapatid, huwag na tayo lumapit sa Diyos. Kaya nga in James 4:8, draw near to God and He will draw near unto you. Lumapit ka sa Diyos at siya'y lalapit sa iyo. The best thing na gagawin natin anuman ang ating sitwasyon, nagkaroon man tayo ng terrible kasalanan, ang pinaka-the best thing na gagawin lang po natin, mga kapatid, ay ang lumapit sa ating Diyos. Lumapit sa Diyos. Why? Kasi ang lalapitan natin, hindi naman trono ng kapuotan ng Diyos. Kasi mananampalataya tayo eh. Amen? Ang lalapitan natin, hindi trono ng kapuotan ng Diyos. Ang lalapitan natin, hindi trono ng hustisya ng Diyos. Kasi kung alalapitan natin, sabi nga po doon, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Ano po yung grace? Yung maranasan mo, yung matanggap mo, yung kabaitan at kabutihan ng Diyos, yung pabor ng Diyos sa katotohanan, hindi ka naman karapat-dapat. So yung trono na ating nilalapitan, hindi kapuotan ng Diyos, hindi hustisya ng Diyos. Kasi kung hustisya ng Diyos at kapuotan ng Diyos, tapos na tayong lahat, mga kapatid. Matatakot talaga tayong lumapit sa Diyos. But encourage us na lumapit sa trono ng kanyang biyaya. Dahil doon po natin masusumpungan ang tulong sa anuman po nating pangangailangan. So draw near to God and come with confidence. Let us therefore come boldly. Which means we need to come to God with confidence. Hindi po natin kailangan mawala ng confidence pag tayo po'y lumalapit sa ating pong Panginoon. Hindi po natin kailangan mahiya pag lumalapit sa Diyos. We can come to God not as a sinner. We can come to God. Pwede tayong lumapit sa Diyos bilang kanyang anak. Kasi minsan lumalapit tayo sa Diyos lagi na parang prodigal. Para tayong prodigal son. Nung siya'y nagkasala, siya'y nalayo, siya'y tumalikod sa kanyang ama. After niyang lustayin lahat ng kayamanan ng kanyang ama. Kung lumapit siya sa kanyang ama, naging sinabi niya, naging resolution niya, lalapit ako sa ama, hihingi ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Ang sabi niya, kahit ituring mo na lamang ako na bilang isa sa iyong mga kalipin. Ano po sinasabi ng prodigal son? Ang nais niya, gusto niyang bayaran yung kanyang nagawang kasalanan. Gusto niyang bayaran yung kapatawaran ng kanyang ama. Pero mga kapatid, wala po tayong makikita sa istorya na sinabi ng kanyang ama, okay, bago kita tanggapin, bago kita suotan ng sisig, bago kita suotan ng magandang panyapak, bago kita suotan ng magandang kasuotan, magtrabaho ka muna ng 5 taon. And then after mo magtrabaho ng 5 taon sa akin, ikaw ay papatawarin ko na sa iyong kasalanan. No? Kung lumapit yung anak, halos hindi pa nga po siya nakapagsasalita, makikita natin na yung ama, niyakap po siya. Inagkan po siya. Binigay anuman yung kanyang pangangailangan. And that is the father and son relationship. So I would like each one of us, every members of the church, na nandito po ngayon, mga kapatid, as you listen to this message, every time na ikaw ay lalapit sa Diyos, lumapit ka na bilang isang anak ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, when we pray, say, Our Father. Ama namin nasa langit.
Amen? So we can pray to God, Father, I come before you. Come with confidence and enter boldly, and we can trust in God's grace and mercy. We can trust in God's grace and mercy. Dahil yung mercy, okay, explain ko po muna ito, pakinggan po natin. Ang ibig sabihin ng mercy, hindi ibibigay sa'yo kung ano yung karapat-dapat sa'yo. Okay? Ano naman po ang ibig sabihin ng grace? Ang ibig sabihin po ng grace, kung ano naman yung hindi karapat-dapat sa'yo, yun yung ibibigay sa'yo. Ulitin ko po, pag sinabi natin mercy, yung hindi karapat-dapat sa'yo, pag sinabing mercy, yung karapat-dapat sa'yo, hindi yun yung ibibigay sa'yo. Pag sinabing grace, yung hindi karapat-dapat sa'yo, yun yung ibibigay sa'yo. So yun yung ating nasusumpungan, yun yung ating nararanasan every time na tayo po'y lumalapit sa trono ng biyaya ng Diyos at nanghihingi ng tulong sa ating pangangailangan. We can trust in God's mercy. We can trust in God's grace sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Kaya kung magiging honest lang tayo, maraming mga bagay sa buhay natin na sagot ng Diyos sa ating mga panalangin na kung tutuusin, hindi naman po natin. Na kung tutuusin, hindi tayo narapat-dapat sa mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung ako po yung mag-evaluate sa aking sarili, sa buhay ngayon na ibinigay ng Panginoon sa atin, may asawa, may kapalit na anak. Sa araw-araw na biyaya ng Panginoon, I realize I do not deserve this. Hindi ako karapat-dapat. But by the grace of God na experience ko. So we can trust in God's grace and mercy. And then, always have a spirit of submission and humility. Lagi tayo magkaroon ng espiritu ng pagpapasakop at pagpapakumbaba. Yes, lumalapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos, pero hindi ibig sabihin niya, magyayabang tayo, magmamataas na tayo sa Panginoon. No. Mayroon pa rin tayo dapat spirit ng pagpapakumbaba at spirit ng submission. Dahil ang plano ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, when we ask Him, mga kapatid, yun po ay perfecto na. Hindi na po natin dapat pagaluin yung plano natin sa plano ng Panginoon. I remember King Saul. Ang liwanag naman po ng utos sa kanya ng Panginoon doon sa kanya na ang gagawin po niya, papatayin niya lahat, wala siyang ititirang buhay. Doon po sa mga hayop. Pero ano po yung naging plano po ni King Saul? Ititira niya yung mga magaganda dahil ang plano niya maganda. I-o-offer niya sa Diyos. Wow! Ang ganda ng plano. Kaso yung plano ng Diyos, hindi yun yung plano niya. Yung plano niya, hindi yun yung plano ng Diyos. Ang ginawa ni King Saul, pinaghalo niya yung plano niya sa plano ng Panginoon. At dahil po doon, mga kapatid, makikita po natin na ang Diyos na displays, ang Diyos hindi natuwa, ang Diyos hindi nalugod sa buhay ni King Saul. Dahil pinagalo niya ang plano niya at plano ng Diyos. Kung tayo po yung magiging honest minsan, mga mananampalataya, mga Kristiyano, ano po ba yung ginagawa natin sa plano ng Panginoon? Pinagkakatiwalaan po ba natin to? Hinahanap po ba natin to? Sinusunod po ba natin to? Dinadaanan po ba natin to? Or ang ginagawa natin, ito yung plano natin at sinasabi natin sa Diyos, Lord, ito yung plano ko, gusto kong ihalo ito sa iyong plano. Mga kapatid, hindi po tayo magtatagumpay sa ganyan at hindi po ganyan nag-ooperate ang ating Diyos sa ating buhay. We just need to trust God's plan sa ating pong buhay at meron tayo dapat spirit na susunod tayo sa Panginoon. At anuman yung konsekwensya ng siyang bunga ng pagsunod natin sa Kanya, bahala na po doon ang Panginoon. And we can trust God na ang Diyos ang bahala sa lahat ng magiging consequence pag sumunod tayo sa Kanya. Magpakumbaba rin po tayong tanggapin anuman yung paraan ng Diyos sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya. The next thing, set aside pride and any other sin that hinders our desire to approach God. We need to set aside any pride and any sin na alam po nating hadlang pag tayo po'y lumalapit sa Diyos. I am not saying, mga kapatid, pag tayo po'y nagkasala at lumapit tayo sa Diyos, hindi niya tayo papatawarin. What I am saying is this: may mga bagay po sa buhay natin na nagiging dahilan kung bakit nahadlangan yung paglapit natin sa ating pong Panginoon. I would like you to know, kapatid, na alam ng Diyos ang iyong pangangailangan.
At desire niya na iyon ay magkaroon ng katugunan. Ulitin ko po, alam ng Diyos ang iyong pangangailangan at desire ng Diyos na iyon ay magkaroon ng katugunan. So if I will read you, kapatid, as we listen to the Word of God, mas pipiliin ko yung buhay na hindi naadlangan yung fellowship ko, yung relationship ko, yung pag-approach ko sa Diyos. Because kung nagiging honest ako, alam ng Diyos ang aking pangangailangan, mas better ang plano ng Diyos sa aking buhay, at mas makapangyarihan ng Diyos sa lahat ng sitwasyon. I just need to trust Him. Amen? Yung mga bagay na gusto ng last natin, but if we are honest, mga kapatid, yun ay nakakasira ng ating buhay. And then remember that access to the throne is only through the blood of Jesus Christ. Again and again, ang Diyos is unholy God. We cannot approach Him by our own merit, by our own righteousness, but because of the blood of the Lord Jesus Christ, because of the righteousness of the Lord Jesus Christ, tayo na po mga kapatid ay meron ng access sa trono ng biyaya ng Diyos. Anytime, any moment, anywhere, pwede nating lapitan ang ating Panginoon. Alam niyo po, I remember one time, nag-pray po ako, nakaluhod ako dun sa sopa namin, nagpe-pray ako sa Panginoon. And I remember, ipinag-pray ko po yung verse na ito. Nakaluhod ako, and then binasa ko yung talatang ito, Hebrews chapter 4, verse 12 and 16. And I understand every bit of it. I understand what it meant. So ano man yung pangangailangan ko that time, ako man ay nagkasala, ako man ay may kalungkutan, ako man ay may pagkatakot, ako man ay nakakaramdam ng nag-iisa. When I pray this verse, with this verse, mga kapatid, sobrang tindi ng encouragement. Once again, basahin ko po. Hebrews 4:12-16, for the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints of the marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Pakinggan po natin, neither is there any creature that is not manifest in His sight. When I pray to God and I read this verse, as I pray to Him, I understand na kilala ko ng Diyos. Wala akong may tatago sa Panginoon. All things are manifest in His sight. Sabi dyan, but all things are naked and open unto the eyes of Him. Praise the Lord for that. Amen? Bukas tayo sa Diyos. Sa paningin ng Diyos, kita niya lahat po sa ating buhay. Verse 14, seeing then that we have a great high priest. Kasi kung natatanaw lang tayo ng Diyos and then wala tayong great high priest, naku po, delikado tayo. But seeing then, we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. When I pray to God and I read this verse, I understand, Lord, alam mo yung pakiramdam ko. Alam mo yung lahat ng kahinaan ko. Alam mo lahat ng sorrow ko. Alam mo lahat ng aking mga questions, ng aking mga problems, lahat ng aking mga difficulties. And the more na na-appreciate ko ang Panginoon, why? Kasi sinabi dito, but was in all points tempted like as we are. Tinukso siya kagaya natin, lahat ng pinagdaanan natin, alam ng Panginoon, na pagdaanan ng Panginoon. Lahat ng trials, temptations, difficulties, alam ng Panginoon yan. Sorrow, pakiramdam na tatalikod, alam din ng Panginoon yan. Di po ba, yung isa na naging prayer niya sa Ama, Father, if you will, wag mo nang payagan na may ipasa sa akin yung sorrow na ito. So alam niya rin yung pakiramdam ng waiting. Alam niya rin ang umiyak dahil siya'y namatayan. Alam niya rin ang maiwanan. Alam niya rin ang talikuran. Alam niya rin ang i-betray. Alam niya rin ang i-deny. Wala pong bagay sa buhay natin na hindi alam ng Panginoon. Ang blessing, the Lord Jesus Christ, yet without sin. Hindi siya nagkasala. And verse 16, one last verse, let us therefore, so what is an encouragement sa bawat isa sa atin? Kung nagtatanong tayo, pakikinggan ba ako ng Diyos? Alam ba ng Diyos ng aking pinagdadaanan? Nais ba ng Diyos tugunan ng aking pangangailangan? The answer to that is absolutely yes. So what is an encouragement to each one of us? Let us therefore come with confidence
unto the throne of grace upang makasumpong tayo ng habag ng Diyos and find grace na makakatulong sa atin. Kailangan po ba natin ng tulong ng Diyos, mga kapatid? Tutulungan tayo ng Panginoon sa panahon ng ating pangangailangan. One last thing, again and again, hindi mo kailangan pagdaanan lahat ng iyong pinagdadaanan ng mag-isa. Pangako ng Diyos, hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. Alam ng Diyos ang pinakamalalim mong nararamdaman. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Ang nais niya, yun ay magkaroon ng katugunan. And one last point, listen to this. Ang Diyos sa kanyang walang hanggang pag-ibig at biyaya sa ating buhay, through the Lord Jesus Christ, ginawa niyang posible na pwede na tayong lumapit sa Kanya ng diretsyo at hingiin anuman ang katugunan sa ating pangangailangan. Let us pray. Our Father in heaven, thank you so much. Even though you are holy, Lord, we come before your throne, the throne of your grace, O God, as your son, as your child. And Lord, thank you for this message, for giving us an understanding, Lord, na ipinaparealize niyo sa amin. Kilala niyo kami, Panginoon. You know our feelings so well, O God. Alam niyo lahat ng aming pinagdadaanan. And sometimes, Lord, dahil nagkakamali kami, sumasablay kami, or nagkukulang kami, ang nagiging impact nito sa aming buhay, nahihiya kami. Iniisip namin, Lord, kung makikinig ka pa po ba sa amin. Iniisip namin, Lord, kung mahalaga po ba ang aming sasabihin sa inyo, O Diyos. But Lord, in this message, you made us realize that we come before the throne of your grace. And Lord, you understand what we feel, Lord. Alam niyo po lahat ng aming pinagdadaanan. Lord, every time we open your word, we listen to your voice. It reminds us, Lord, na mayroong Diyos sa langit na siyang nakatingin sa amin dito sa lupa. May Diyos sa langit na nakatingin sa amin. Lord, help your people. Ano man yung kanilang pinagdadaanan, Lord, sila man po ay may nararamdam na natatakot, nangangamba, nababalisa, nangihina. Sila man po ay nagkakasala, O Diyos. Ang pinakamagandang gagawin namin, Lord, ay ang lumapit sa inyo, i-approach ka, O Diyos. Dahil Lord, bago pa namin sabihin ang aming pangangailangan, alam niyo na po ito, Panginoon. And Lord, yet, sinasabi niyo sa amin, lumapit kami sa inyo, tumawag kami sa inyo, makipag-usap kami sa inyo, maglaan kami ng panahon, Lord, sa pakikipag-usap sa inyo. And Lord, I pray ang Holy Spirit ang makipag-usap sa aming Espiritu. At mapakinggan namin, Lord, ang inyong tinig. At Lord, kung ano man pong inyong sasabihin sa aming buhay as we listen to you, Lord, and as we talk to you, Lord, magkaroon kami ng spirit of humility. Tatanggapin namin ano man ang inyong paraan. And Lord, the spirit of submission. Hindi naman ipagkahalo ang aming plano sa inyong plano. Pagkakatiwalaan namin, Lord, ang inyong plano, susundin ka namin, O Diyos. Dahil Lord, you know the past, the present, and the future. You know the blueprint ng aming buhay. You know the future. We can just simply trust you, Lord, and obey you. At laging lumapit sa throne ng inyong biyaya upang makasumpong ng tulong sa panahon ng aming pangangailangan. Lord, kung saan kami pupunta sa panahon ng pangangailangan, absolutely, Lord, sa inyo lamang, O Diyos. Sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord, for this message. I pray ito po'y mangusap sa inyong mga anak at makita sa aming buhay ang isang buhay na may malalim na relasyon sa inyo. In Christ's most precious name we pray. Amen. Yan po rin po ang Panginoon.